Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon ay araw na muli ng Martes, December 11 po, 2007. At sa ating patuloy na countdown para sa pagsapit ng Kapaskuhan, meron na lamang po tayong labing-apat na araw bago natin gunitahin ang pagsilang ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hinahangad ko po na sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, masaya at naghahanda po upang i-celebrate ang Pasko ng may mas malalim na kahulugan at pag-ibig sa inyong mga puso. Siyempre po, kasama ko sa hapong ito ang aking partner na si Alvin Sehera. Maraming salamat, partner. Magandang hapon po sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng programang Service on the Go. Ako po muli ang inyong lingkod na si Alvin Sehera. Samahan niyo po kami ni Gina sa loob ng kalahating oras ng talakayang serbisyo publiko po lamang. At napaka-espesyal po ng araw na ito para dito sa aming programa dahil iginawad po sa ikatlong pagkakataon sa ating programang Service on the Go ang Anak TV Seal Awards. At kabilang po ang inyong programang Service on the Go sa 6 na programa na ginawaran ng pagtangi o pagkilala ng Southeast Asian Foundation for Children and Television. So ito po yung nangangahulugan na children and family-friendly po ang inyong paboritong Service on the Go. We're especially proud of this award, mga kaibigan, at nais po naming ibahagi ito sa inyo. Ito ay patunay lamang na ang lahat ng aming pagsisikap dito sa programa ay nagbubunga. At kahit po iwanan ninyo ang inyong mga anak sa harap ng aming programa anumang oras, wala po kayong ikababahala sapagkat tanging mga magagandang values lamang ang kanilang matututunan. Kung kaya gusto rin namin syempre i-congratulate ang ating Public Affairs Director at Executive Director ng programa. Yan po ay walang iba kundi si Tita Mayet Camacho. Gayun din po ang lahat ng bumubuo sa Service on the Go para po sa natatanging award na ito. And speaking of the good values that your children and you will learn from this program, pansamantala po nating lilisanin ang mga topics na ating nakasanayan dito sa programa at yan po ay ang ating mga pinagkakakitaan at iba't ibang uri ng negosyo upang sa hapong ito ay bigyang pansin at bigyang daan po ang pagtalakay sa iba't ibang paraan kung paano natin tunay na maibabahagi ang kahulugan ng Pasko sa December 25 at sa bawat araw ng taon. Amin pong inanyayahan sa programa sa hapong ito ang Directors ng St. Mary's Academy sa Pasay City, gayon din po ang samahang tinatawag na Gifts and Graces Foundation upang ibahagi po sa atin kung paano tayo makakatulong sa ating mas nangangailangan na kapwa. Punong-puno po ng inspirasyon ng ating talakayan ngayong hapon kung paano po natin mai-celebrate ng makabuluhan ang darating na Pasko. Pero bago din yan, meron po kaming mga inihandang segment sa inyo. Abangan niyo po mamaya ang pagpunta muli ng Service on the Go sa Bohol Province upang alamin ang success story ng tinatawag na Carabao Riding Terminal at syempre ang isang Christmas concert na tinampukan ng Italiang conductor na si Maestro Barberi. At para naman po sa mga naghahanap ng trabaho, meron po tayong online jobs na ipapakita maya-maya lamang. Huwag po kayong alis mga kaibigan, tumutok lamang po dito sa programa kung saan paglilingkod bayan pa rin ang parating una. Service on the Go! Mr. Bob, the Secretary cannot make it today because of the personal circumstances. We'd like to request Joey Ramos to please receive the plaque from Riz Bonalos and Mr. Bob Smith. Ay walang iba kundi ang ginawang pagtanggap kaninang umaga lamang sa isang seremonya ni Alvin, ang aking partner po, nitong Anak TV Seal Award na aming tinanggap para sa Service on the Go. Tama yung partner, no, we're very honored and proud to receive this award for the third time at
papangako po namin sa inyo na ipagpapatuloy po namin ang ganitong programa. Kahit po maliit ang budget, we're trying to come out with the best public service program for you every week. At sana po ay patuloy ninyo kaming samahan sapagkat kayo ang inspirasyon naming lahat dito sa show. Okay, kagaya po ng aking nabanggit kanina, panauhin po namin sa hapong ito ang St. Mary's Academy sa Pasay City na nagse-celebrate po ng kanilang 85th founding anniversary. At kasama po namin no less than the directors of the school, wala pong iba kundi si Sister Marisa Rebosura. Magandang hapon po sa inyo, Sister. Magandang hapon naman po, Gina Okay, si Alvin po. and Alvin. Good afternoon, Magandang hapon welcome. naman po sa inyo, Alvin. Okay, Sister, you said you very proudly shared with us you're going to celebrate your 85th founding anniversary. What major activities po are lined up for this coming event? Maraming na pong mga nangyayari sa buong taon dahil 2006 pa po kami nagbukas ng aming celebration. So this month of December is already the culminating month for all these activities. So last December 3rd, we opened our archives and also the Pasay City Study Center, a gateway of Pasay's past, and also our Family Life Center, resource center for all our schools in the region of Luzon. And last December 8, we also have our Grand Alumni Homecoming. Napakarami po So, mga programs Opo. for your 85th founding And anniversary. next week, we have our long week activities. And yesterday, we started our 9 days of novena of masses in preparation for this culminating activity, which is our way of expressing to the Lord for all the blessings that St. Mary's Academy had received these past 85 years. Okay. Ano po ang kinoconsider ninyong major achievement ng St. Mary's Academy sa larangan po ng education? The school had been PAASCO accredited for the past 25 years. And also, the school, St. Mary's Academy, is the first among the RVM schools who had been an ISO certified school also. Alvin, para dun sa kaalaman ng ating mga televiewers po, no, pag sinabing ISO certified, ibig sabihin, dumaan na po ang kanilang institusyon sa pagsasagawa ng iba't ibang standards na kinukonsidera as best global Right. practices. So, Siguro diba? maganda rin natin itanong no, kay Sister Marisa, since papalapit na po ang Pasko, 14 days na lang po at Pasko na. I understand meron po kayong kakaibang programa in relation po sa darating na Pasko. Can you tell the viewers about this? One of the highlights of our 85th anniversary is the launching of our Lingap Ignacia sa Pamilya, which is Adopt a Family program. Tell us more about it, Sister. Lingap Ignacia. Unang-una, saan po nanggaling yung pangalan? Lingap Ignacia, dahil ang programa pong ito ay handog sa aming fundadora na si Mother Ignacia del Espiritu Santo, the founders of the Sisters of the Congregation of the Religious of the Virgin Mary, who had been the administrators in St. Mary's Academy for the past 85 years. So this is a tribute to her because we would want to live up to continue her legacy of her concern for the poor, Bakit for po the ang- underprivileged. Sister, bakit po Adopt a Family ang napili ninyong tema dito po sa inyong gagawing 85th celebration? Okay. I think I have 7 reasons for that, Alvin. First and foremost, because you'd want to live up to continue the legacy of Mother Ignacia del Espiritu Santo, our foundress. And second, kung halimbawa po ang mga tao natin na audience ngayon ay familiar po sa mga teachings ng simbahan through the papal exhortation. We have this papal exhortation named Sacramentum Caritatis, calling all Christians, even non-Christians, to give a total expression of charity to all,